I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipino and OFW. Ayan na. Mayroon tayong upload videos, update. Siyempre guys, and this is good news for everybody. Nakaw! Na-maintain talaga ni PBBM guys ang magandang performance ng ekonomiya ng bansa mga kababayan. Wow! Woohoo! Yan na nga sinasabi natin. Ay, to God be all the glory. Kasi guys, ang Pangulo, magaling kasi talaga siyang mamuno. Lalo na po pagdating sa pirahan, no, sa pag-budget, galing. Matindi ito guys, ha. O, sabi po dito ng blessed movement. Sabi dito guys, basahin natin ha, para kompleto, detalyado. Ito ha, sabi dito. Wow na wow. Di kayo naloka. Philippines remains Asian fastest growing economy. Goes. Yan ang sinasabi natin, oh. Ito, basahin po natin, mga kababayan. Ang sinabi po dito, masyadong maliit, oh. Dito na lang, mas malaki. So, sabi dito mga beswa, shoutout sa inyo mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Ang hindi lang masaya ang mga DDS. Basta ako, masaya ang mga mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Masaya sila. Except lang yung mga anti-Marcos, walang kasiyahan sa buhay yan. Pag tama ang ginagawa ng gobyerno, mali sa kanila. Kasi nuknukan ng inggit. Pag inggit, pikit. Pag ipikit mo, pag dilat mo, wala ka pa rin nagawa sa bayan. Diba? Puro press con. Ay, nako. Wala tayong makukuha dyan. Trabaho lang dapat. Sabi dito guys, ng Philippine Star, Philippines still Asian fastest growing economy. Nako. Susugurin na tayo guys ng mga investor. Nako, ha. June 27, 2025. Agay. Kahapon po yan. Wow. Na wow. O, diba? O, sinong hindi masaya? Ay, bahala kayo sa buhay nyo kung hindi kayo masaya. Basta kami. Magaling ang Pangulo namin. Yung Pangulo nyo, nandoon sa dahig. Tsaka yung magiging Pangulo nyo, nuknukan ng sinungaling. O, diba? Sabi dito mga kababayan ng Philippine Star, agay. Manila, Philippines, the Philippines expected to remain the fastest growing economy in the Association of South Asian Nation, which is ang Asian region this year. Bolstered by low inflation and room for monetary easing. Yuhu! O, diba guys? Alam nyo, sa palengke, ang mura ng bigas, 36, 37. Puntahan ko nga uli yun, guys. At ipakita uli sa inyo. Baka sabihin nyo, nagbibiro lang ako. Tapos yung pinakamataas lang din, yung 52, malagkit yun. Natural lang po yun. Pero yung mga gulayan namin, ay, mura, day. Sobra. Pupunta ako palengke, tapos ipakita ko sa inyo. Sabi dito mga kababayan, and congratulations sa ating lahat. Sa mga nagdadasal sa katagumpayan ng Pangulo. God bless you guys. Sa mga sumusuporta sa mahal na Pangulong Marcos Jr., yung mga supporters niya, mga Marcos Loyalists, including me, and the rest. God bless po sa inyo. Ang laki ng naitulong nyo sa Pangulo guys. However, global uncertainties, weak private sector sentiment, and persistent trade imbalances could temper the pace of expansion according to research group. Diba? To Aris Dakanay, Asian economist at HSBC, said the Philippines is expected to post the fastest economic growth in Southeast Asia in 2025 at 5.4%. Goes. Outpacing its regional peers despite a downgrade from an earlier 5.9% projection. Goes. Ganun talaga. Pag magaling ang Pangulo, binibless ni Lord yan. Diba? Sabi nga, gumawa ka ng kabutihan, the more na gumawa ka ng kabutihan sa kapwa,
magandang pamumuno, God will more bless you. 'Di ba? Ang Panginoon ay ibibless ka pa niya ng mas marami at for sure baka magulat ka. Oh, 'di ba? God will bless us more, guys. Sigurado 'yan. Lalo tayo talagang mabait ang ating mahal na Pangulo. Humble, down to earth, matalino, madiskarte, maparaan, may malasakit at may pagmamahal sa taong bayan. Oh. Buti pa ito si PBBM kaysa kay Sara Duterte. Wala kang maasahan, kaloka. Tapos may mag-ambisyon pa, tatakbo sa pagka-presidente. Ay, nako, maawa kayo sa Pilipinas. Oy, wag na lang. Wag na kayo tumakbo, wala naman kayo alam. Vietnam, which is often seen as a regional growth leader, is forecast to expand by a slower 5.2% next year, followed by the Indonesia 4.5%, Malaysia 4.2%, Singapore 1.7%, and Thailand 1.7%. Ang alam ko, guys, ano tayo, 'di ba? Pangalawa tayo. Correct me if I'm wrong. But at a 5.4% growth, Philippine growth is projected to slow down from the 5.7% expansion recorded in 2024 as elevated tariff at external headwinds weight on economic activity, Dakanay said. Goes. Ayan, di ko na, yan grabe ibig sabihin, guys, pangalawa tayo. Mabilis pa rin ang takbo ng ekonomiya natin. Kaya hindi natin namamalayan, marami nag-i-invest dito. Mga kababayan, ito pagpunta ng Pangulo sa Japan itong nakaraang linggo lang. Ayan. Saan po natin yan ang signing agreement nila dito sa Pilipinas na naman. Ay, nako. Uncertainty alone can prevent foreign direct investment for the Philippines. Foreign direct investment is important. Totoo yan. Around 10% of capital formation is FDI funded, Dakanay said in briefing. Goes. When investor hold back, that weighs on overall investment activities, he said. Dakanay noted that the many Philippines firms are also holding off on capacity expansion, while demand from the major trading partners like the United States remains weak. Goes. 'Di ba? Taliwas doon sa sinasabi ni sino ba ito? Si Robin Padilla, nagsialisa ng mga nag-i-invest daw sa Pilipinas. Ay, grabe Yan po ay fake news at paninira lang yan, Dahil alam nyo, mga kababayan, ang mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr., mga kumakalaban sa kanya, asahan nyo po, wala kayong maririnig sa kanila na papuri, compliment, wala po. Puro paninira yan, expected po yan. Lalo ay maganda ang takbo ng ekonomiya na ngayon. Alam po natin, ang daming magandang nangyayari sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Lahat po yan mali sa mga mata ng mga anti-Marcos. Dahil sila, mga kababayan, paninira lang yan. 'Di ba? Isa lang ang gusto nila para makuha ang atensyon ng taong bayan, pero malas nila kasi may cellphone ng taong bayan ngayon Alam nila kung anong magandang nangyayari sa Marcos administration at alam din nila kung anong nangyayari sa kapalpakan, sa mga nakaraan. At syempre, yung mga ambisyosang gusto maging pangulo, wala naman nagawa sa bayan. Walang ambag, kundi paninira, 'di ba? Panay press con dito, press con doon, agay. 'Di ba? Alam nila 'yan. Lalo na ngayon, free ang wifi sa liblib na lugar, malamang may access sila, mga bes, sa mga nangyayari sa bansa. Naku! See you on 2028 na lang. Ayan, fortunately, he said that the country direct exposure to the US economy is limited, with only about 3% of gross domestic product GDP tied to US demand. We still expect growth risk to be on the upside, especially with the inflation running at the 1.3%. This gives the Bangko Sentral ng Pilipinas ample room to cut rates further, possibly down to 5% this year, he said.
HSBC expect inflation to average 1.8% this year before the picking up to the 2.7% next year. Wow. The next rate cut could also happen in October, depends on the U.S. Federal Reserve's policy moves. HSBC expects the peso to stabilize found around 55 level in the second half of 2025, which could boost capital inflows and support foreign investment. Bumaba na naman ang peso ngayon, guys, ha. Oh, pababa ng pababa yan eh. Lalo na ngayon mga digmaan sa kabilang dako ng mundo. Nako po, yan na po minsan ang dahilan. Tumataas yung yung piso, dollars, ika nga, no? Ganun pa man, still maintain pa rin ang maganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., nakamonitor lagi yan, guys. Kayo naman, Despite the external challenges, Dakanay said that the Philippines remain resilient and projected to 2026 growth at 5.8%, down slightly from a previous forecast of 5.9%. Yes, bababa pa. Anong bababa pa? Nako, maniwala kayo, guys. Tataas at tataas pa yan. Lalago at lalago ang ekonomiya ng bansa. Meanwhile, ENZ Research painted a more cautious picture, highlighting structural weaknesses in the private sector that could limit the recovery's momentum. Tuloy, private investment and export have been hindered by the lack of the productivity growth, while real wage growth has been insufficient to drive a strong rebound in household spending, ENCS said in its latest economic outlook. The research firm expect GDP to grow 5.1% this year, down 5.7% in 2024. It cited declining electronics export and subdued manufacturing outputs as key drags on growth. Agay. ENC also flagged the consumption remains under pressure despite low inflation as real incomes remain tight and households continue to rely on credit card debt for basic goods. Agay. On monetary policy, ENZ expect the BSP to cut rates by another 50 basis points this year, bringing the policy rate to 4.75%. However, it warned that mildly restrictive fiscally policy could dilute the impact of monetary easing. While inflation is no longer a concern, we don't expect a material rebound in domestic demand. ANC said the absolute price level remains high and wage growth has not kept pace. Both analysts agreed, the BSP will likely take a data-dependent approach in the coming months, especially as a geopolitical risk and oil price volatility could complicate the policy outlook. Yan nga, no? Sana ipag-pray natin para hindi tuloy ang giyera. I think nagkaroon po yata ng ceasefire ngayon, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. The peso's reaction to recent oil shock shows how vulnerable we remain to global supply disruption. Dakanay said, but the BSP still has space to deepen its easing cycle as long as inflation remain binigin. Di ba mga besoan, anong kapalagayan nyo? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye bye. Yan babus. God bless Philippines.